Magandang gabi sa lahat, i-share ko lang sa inyo ang tinatagong lihim ng aming angkan. Noong bata pa ako, ang buhay namin ay puno ng kasiyahan. Ang pamilya namin ay simpleng namumuhay sa isang maliit na baryo sa gitna ng malawak na palayan. Si Itay Rolando, si Mang Pablo, ay isang masipag na magsasaka, habang si Inay Mildred, si Aling Rosing, ay isang mabuting may bahay. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang bunso, Lea, si Kuya Andres ang panganay, at si Ate Clara ang nasa gitna. Mahal namin ang isa't isa. Sa hapagkainan, laging puno ng tawanan ang bahay. Tuwing hapon, tumutulong kami kay Itay sa bukid, at sa gabi naman, nagkukwentuhan kami sa harap ng apoy habang nakikinig sa mga alamat ng matatanda. Pero hindi namin alam na sa ilalim ng katahimikan ng aming pamilya, may isang lihim na unti-unting magpapabagsak sa amin. Isang araw, isang mensahe ang dumating mula sa kabilang baryo. Ang tiyuhin ni Inay, si Tio Berto, ay may malubhang sakit. Matagal na silang hindi nagkikita, kaya agad siyang nagpaalam kay Itay upang bisitahin ito. Babalik din ako agad, pangako niya. 3 araw siyang nawala. Pagbalik niya, may kakaiba sa kanya. Tahimik siya, hindi na tulad dati na laging masigla. Hindi na siya nakikisalamuha sa amin gaya ng nakasanayan. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo lang sa may hagdan, nakatitig sa kawalan. Hindi namin agad ito binigyan ng pansin, baka napagod lang siya sa biyahe, naisip namin. Pero nagkamali kami. Minsan, nagising ako sa isang kakaibang ingay sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita kong nakaluhod si Inay sa lupa. May hawak siyang isang buhay na manok at bago ko pa maintindihan ang nangyayari, kinagat niya ito, at sa isang iglap, nagkalat ang dugo sa kanyang damit. Napasigaw ako. Nagising sina Itay at ang aking mga kapatid. Nagmadali silang lumabas ng bahay at nakita nila mismo ang ginawa ni Inay. Sa ilaw ng buwan, aninag ang kakaibang anyo niya, namutla ang kanyang balat, lumalim ang kanyang mga mata, at ang mga labi niya ay may bakas ng sariwang dugo. Mildred, anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ni Itay. Pero hindi sumagot si Inay. Mabilis niyang tinapon ang katawan ng manok at nagmamadaling pumasok sa bahay. Simula noon, unti-unting nagbago ang aming pamilya. Noong una, sinubukan naming intindihin si Inay. Baka nga may sakit lang siya, baka naapektuhan lang siya sa pagkamatay ni Tio Berto. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalala ang kanyang kilos. Minsan, nahuli ni Ate Clara si Inay na kumakain ng isang buhay na daga. Minsan naman, may nakita si Kuya Andres na mga buto ng hayop sa ilalim ng kama niya. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Si Kuya Andres ang unang sumuko. Ayoko na, Tay, aniya. Hindi ko kayang manatili rito. At isang gabi, naglaho siya. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Sumunod si Ate Clara. Hindi siya nagsalita, pero kita ko sa mga mata niya ang takot. Nagpaalam siya sa akin ng umiiyak, at kinabukasan, wala na rin siya. Si Itay, sa kabila ng lahat, sinubukang ipaglaban si Inay. Pero isang umaga, nagising na lang ako na wala na siya. Iniwan niya ako nang hindi man lang nagpaalam. At ako lang ang natira. Doon ko napagtanto ang lahat. Ang sumpa ni Inay ay hindi isang sakit, isa itong sumpang matagal nang nakatago sa dugo niya. Isang bagay na pilit niyang kinokontrol, ngunit sa huli, hindi niya rin kinayang labanan. Minsan, gusto ko siyang sisihin. Pero sa tuwing tinitingnan ko siya, ang nakikita ko ay hindi isang halimaw kundi isang ina na hindi na alam kung paano lalabanan ang sarili niyang pagkatao. Hanggang isang araw, siya mismo ang nagdesisyong lumayo. Anak, aalis na ako, mahina niyang sinabi habang nakatitig sa akin. Mas mabuti nang mag-isa ako. At tulad ng lahat ng iba pa, naglaho na rin siya. Lumipas ang mga taon. Ako na lang ang natira sa lumang bahay sa dulo ng baryo.
Alam kong iniwasan na ako ng mga tao siguro dahil natatakot silang baka may namana ako sa dugo ng aking ina. At hindi sila nagkamali. Sa bawat kabilugan ng buwan, may gumigising sa loob ko. Isang uhaw na hindi kayang mapunan ng normal na pagkain. Natutunan kong lumayo, tumira sa kakahuyan, at manghuli ng hayop sa tuwing dumadating ang aking pagbabago. Pero isang gabi, nakasalubong ko siya ang matandang manggagamot. May hawak siyang baston, at sa isang tingin ko pa lang, alam kong alam niya kung ano ako. Matagal na kitang pinagmamasdan, sabi niya. Alam mong hindi mo matatakasan ang dugo mo. Mabilis niyang inihagis ang isang pulbos sa akin. Bigla akong nanghina. Ramdam ko ang matinding init na bumalot sa aking katawan, parang may apoy na gumagapang sa aking dugo. Mas mabuti pang tapusin na kita rito, bulong niya. Pilit akong pumiglas. Ramdam ko ang sakit parang hinihiwa ang aking laman sa bawat salitang Latin na binibigkas niya. Akala ko, iyon na ang katapusan ko. Pero sa huling sandali, nagawa kong tumakas. Tumakbo ako ng hindi lumilingon, sugatan at naghihingalo, hanggang sa marating ko ang aking kubo sa burol. Ngayong matanda na ako, tinanggap ko na ang aking kapalaran. Hindi na ako bumalik sa baryo. Wala na ring natitira sa aking pamilya. Sa tuwing sasapit ang dilim, umaakyat ako sa burol at tinitingnan ang malawak na parang sa ibaba. Dito, sa isang munting kubo sa gitna ng kawalan, hinihintay ko ang aking wakas. Sa bawat kabilugan ng buwan, nag-iisa akong pumapasok sa kakahuyan, hinahayaan ang sarili kong maging isang nilalang ng dilim. At hinihintay ang araw na tuluyan na akong maglalaho sa mundo.